20, a bruised reed he will not break, and a smoking flax he will not quench. He descends for justice to victory, and in his name, Gentiles will trust. Okay? So una, ano ba ang tambong marupok? Ano ba yung tambong? Hindi lang yung tambong. Reeds kasi ito, reeds. Ano ba yung reed? Actually, ito ay patpat. Alam niyo yung patpat? Or sa Kapampangan ay palat. Palat. Stick. Diba yung stick? Palat. Ano bang gamit ng palat? Pwede yung pangbubong. Ano pa? Pwede yung pangdingding. Ano pa? Pwede yung pamalo pag matigas ang mo. Pag paano mo ganyan, nagbabakat yan. Red na red, oh. Kitang-kita. Pero ng time nila sa Panginoon Jesus, even atras tayo, maalala niyo si Moses. Si Moses, inilagay siya sa isang basket, di ba? Kasi lagyan ng pampa-waterproof. Yung basket na yon ay reeds yun, palat. So, ginagawang basket, ang palat ay ginagawang basket, ginagawang bubong, ginagawang dingding. Maraming gamit ang palat, ang tambo. Kaso lang, pag ito ay may bali na, magagamit pa ba? Hindi na nga tatayo mag-isa eh. Pag may bali na yung stick, gaganon na yan. Pag igaganyan mo, bibitiwan mo, gaganon na naman yan. Usually, dahil may bali na, ang ginagawa na nila noon, susunugin na lang kung itatapon. Okay? Pero ang Panginoong Yesus, hindi. Hindi niya itatapon, kundi a broken reed, sabi niya, he will not, sa English, a bruised reed, he will not break. Hindi niya ito tutuluyan na sirain. And smoking flax, he will not quench. Ano naman yung smoking flax? Alam niyo yung flax? Ano yung flax? Lampara, alam niyo? Ayan, alam natin yung lampara, no? Yung mga hindi nakaabot sa lampara, sorry nga lang, pero yung lampara ay yung merong tela, tapos lalagyan mo ng gas, tapos pag sinindihan mo, umilaw na. Mapansin nyo, pag wala ng gas yung lampara, anong mangyari? Oo, unti-unti yung mamamatay. Tapos, pag namatay na, hindi naman totally mamamatay. Mapapansin mo, nagbabaga sa itaas. Alam ko, gimamit kami ganyan ng bata kami. Kailan lang naman yun? Tapos, nagbabaga siya sa ibabaw, umuusok na lang. Yun, ang difference lang dito ay flax. Hindi siya tela. Ano yung flax? Ang flax ay fiber yan. Parang mga halaman na may fibers. High fiber na mga halaman. Katulad ng snake plant. Sino nakakala ng snake plant? Yeah. Alam mo yung snake plant? Yun. Yung snake plant, yung high school kami, kasi uso pa yung science project nung high school kami. Yung snake plant, kinukot-kot namin yun. Kinukot-kot namin, tapos lalabas yung mga fibers. Patutuyoy mo yung fibers na yun, tapos gagawin mong lubid. Yun yung flax. Yun yung flax na tinutukoy dito. Yung hinabing, yung parang gano'n, ano sinabi doon? Grenade. Yung book ni, grenade yun, tapos ginawang pabela ng lampara at lalagyan nila ng oil. Yun yung smoking flax. Okay? Pag namatay, wala nang langis yun, mamamatay na yun, magbabaga na lang doon. Ang Panginoong Yesus, hindi niya hayaan na tuluyan na yung mamatay. Yung nagbabaga na, tumusok na, hindi niya hayaan. Anong gagawin niya?
Smoking flax, sabi niya, he will not quench. Yung quench yung papatayin. Sinong nakabot nun yung pan? Meron kayong lampara gagad. Nabutan niya yan? Ako nabutan ko. Contest kami pagalingan. Sige nga, bakit? Siyempre, gaganon mo, tapos papatayin mo. Nakita ka. Diba masaya yung mga bata noon? Masaya yung bata noon, di ba? Okay, so balik tayo dito. Pero kung yun ang broken reeds, kung yun ang smoking flax, sino sila? Sino itong mga to? Sino yung mga broken reeds? Sino yung mga smoking flax? Sino sila? Okay? Ang mga broken reeds, ang mga smoking flax, sila yung mga tao, kasi hindi naman palat ang tinutukoy ng finances niya. Sila yung mga tao na para bang wala ng pag-asa. Very, very broken. Helpless. Kasi yung palat, helpless yun eh. Diba? Tutumba na lang. Maliban na lang kung itatayo mo, hawakan mo, naka-steady yan. Or lalagyan mo ng support. Okay? Doon pa lang siya pero with himself, helpless siya. Pwedeng napakaraming problemang dumating sa kanya, napakaraming pagsubok, napakaraming mga sitwasyon dumaan sa kanyang buhay until na broke na siya, wala na siyang alam na lapitan, wala na siyang alam na puntahan. Ginawa na niya ang lahat ng paraan, siya yung broken heads, siya yung smoking flax. Kulang na lang ay mamatay na yung baga at mawala na rin yung usok. Kulang na lang yung palat ay apak-apakan na lang at sunugin. Okay. Sila yon. Baka kayo yon. Or baka tayo yon. Pag lumapit ka kay Jesus, hindi ka niya i-reject. Hindi ka niya itatakwil. Hindi ka niya pababayaan. Hindi niya sasabihin na ikaw naman ang tagal-tagal kong tumatawag sa iyo. May ibang ganyan ka na sa kalalapit. Wala kang maririnig na gano'n. Tao lang gumagawa niya. Commercial lang yung kanisa. Pero sa Panginoong Yesus, hindi niya gagawin. Hindi niya papatayin ang anumang umaandap-andap na maandap na buhay, no? Lampara. Okay? Hindi rin niya titingnan, hindi rin niya i-consider kung hindi ka o Israelita ka. Bakit? He will bring justice na even sa mga hintil ko. Whether Christian, whether Israelita ka, whether hintil ka, pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Bagkus, bibigyan ka niyang buhay na walang hanggan, at bibigyan ka niyang bagong katauhan. Kaya nga sabi ni Paul, anyone who is in Christ is a new creation. Magiging isa kang bagong nilalang. Yung isang tao na lugmok, meron nga akong kakilala eh. Isang tao na nasa maximum security sa kulungan, sa bilibid. Naghihintay na lang ng bitay, pero nakakilala sa Panginoon. Ngayon, ang dami niyang album na nagawa. Hanggang ngayon ay umiikot pa rin siya. Nakakarating sa, nakikita ko sa Facebook eh. Nakarating siya sa Ifugao, kumakanta. Hawak na yung kanyang gitara. Nakasama rin namin siya noon sa mga crusade noon sa Baguio at Melvin Jones. Pumunta na rin yan sa radio station. Nabutan mo yun. Nag-testimony siya doon. Hindi mo makita na nakadamit yan ng maiksi. Palaging ganito yung damit niya. Pag tinasa yung damit niya, makita mo, punong-puno lang. Punong-puno ng tattoo. Pag tinaas niya dito, ay naku, punong-puno ng tattoo. Hindi yan mag-shortcut. Okay. Pero binago siya ng Diyos. Binigyan siya ng bagong buhay. Siya ngayon ay isang bagong nilalang. Yun ang Diyos. Yun ang Panginoon na ating
sinasamba. Yun ang Panginoon nating sinusundan. Siya ang pag-asa ng mga hentil. Ang pag-asa ng hentil, sa Kanya ilalaga kayo. So, at ang pag-asa ng mga hentil, sa Kanya ilalaga. In other words, ang kaligtasan ng mga hentil ay kay Jesus lamang. Tayo hentil tayo. Hindi sa kung kani-kanino naman. Hindi sa religion. Kundi relasyon sa ating Panginoong Jesus lamang. Okay, so in other words, para makapag-ready na tayo, isa lang ang mensahe nito. Isa lang. Lumapit ka kay Jesus at masusumpungan mo ang tunay na kapahingahan. Okay. Hindi ka niya itatakwil, hindi ka niya susumbatan, bagkus ikaw ay kanyang ayusin at bagong isang bagong lang. At ang kailangan lang natin is magpakumbaba. Lumapit sa Kanya, magpakumbaba, aminin na tayo nagkasala, at tanggapin siya bilang Kanyang at tagapagligtas. Yun lang. Yun lang. At makakasumpong tayo ng tunay na kapangyarihan. Sige tayo tumayo tayo.